Hallelujah, 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 Lord, sapagkat di natin talos ang pagbalik. Hallelujah. Ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw, Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam babantay, kaya ang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa sapagkat oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at ang siyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng panahon ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon, mamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ngunit aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa noon atin ang kanyang mga kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo, babasaan at buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isangangalit ang kanyang ngipin. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat na nagsisimba tayo online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Magbantay kayo. Magbantay kayo, God. Magbantay kayo. Sa English version ng ating ebanghelyo, yung salitang magbantay, iba ang translation. Ang sabi ni Jesus sa English version, stay awake. Stay awake. Pakitingin. Ano ibig sabihin nun? Ha? Magising. Ha? Nakatulog po ba kayo kagabi? Hello? Mahimbing ba? O kulang pa? Siguro iba kulang pa, kaya tinutuloy dito sa misa no? Sa wikang Tagalog o sa wikang Filipino, meron tayong expression na sinasabing, huwag kang tutulog-tulog. Di ba? Narinig nyo na ba yun? No? Huwag kang tutulog-tulog. O kaya, huwag kayong natutulog sa pansitan. No? Narinig nyo na ba yun? Ha? Sinabing, hello? Kala ko ba narinig nyo na? Ano ibig sabihin ba nun? Be vigilant. Ano ibig sabihin vigilant? Be on guard. Magbantay. Ano ibig sabihin? Magbantay. Diba? Ganun ang ibig sabihin nun. Yun ang magbantay kayo. Sa English, stay awake. Tagalin, may expression tayo, huwag kang tutulog-tulog. Doon pala galing yun. Sapagkat hindi ninyo alam ang araw kung kailan pa kayong tutulog-tulog. Galing, no? Sa isang magnanakaw. Parang ganun daw ang pagdating ng pagbabala, magbantay. Stay awake. Lala sa atin na hindi lang buksan ang ating mata. Di ba ganon? Pag ikaw ay tulog, ano yung mata mo? Nakapikit.
Pero yung huwag kang tutulog-tulog, hindi lang sinasabing buksan mong yung mata, kundi buksan mo o maging dilat. Yun ang magandang paalala. Alam niyo ba yung pinagkaiba ng dilat sa mulat? Hello. Yung dilat, gising. Gising. Bukas ang mata. Yung mulat, pag mulat ka, bukas ang puso, ang pakiramdam, di ba? Mulat ka sa nangyayari sa lipunan. Hindi lang dilat. Kasi may iba, dilat ng dalawa, pwedeng hindi na makakita. Di ba? Pikit nga kayo. May nakikita ba kayo? Gawin. Pag pikit ang mata, hindi alam ang gagawin. Gagawin mo. Pero ang mulat, kahit pa din ang tama, gawin. Mulat ka eh. Mulat ka sa nangyayari. Dahil ang dilat, mata ang gamit sa pagtingin, pero tumitingin. Ginugunita natin si San Agustin, ang anak ni... Hapon, pinag-usapan natin ang asawa ni Santa Monica na pabang anak. Yan. Grabe, no? Ang mga nanay talaga, no? Ang daming ang ikalawang dinadalang pagsubok ng kanyang ina, bukod sa kanyang ama. Noong kabataan ni San Agustin, siya ay namuhay sa makamundong pamumuhay at pagnanasa. Lahat ng makamundo, siguro, kaya naging batang ama. At may pagkakataon din na iniwan niya ang pananampalatayang Kristyanismo. Di ba yung nanay niya, sagrado, deboto ni Kristo, di ba? Biruin mo, ano kayang pakiramdam ng ina doon? Ng anak mo? Hindi ba? Kalbaryo yon. Sa lahat ng ating siya ay nakapikit. Pikit sa marami ang kanyang ginagawang pagloloko. Diba gano'n naman? Pag nagloloko ka, hindi mo nakikitang mali yan, pinaglalaban mo pa, kala mo tama ka, yung mga may maling ginagawa. Pag nahuli mo, di ba, nangangatwiran. No? Para maging tama, pinipilit nilang tama sila. Pikit. Hindi naman masasabing siya'y nagbubulag. At kung minsan, ganito ang ating karanasan sa ating buhay. Yung minsan, napapapikit tayo dahil kahit alam nating mali ang ating nagagawa, pinipikit natin ang ating mga mata para kunwari hindi natin ito nakikita. Kapag may nakita tayong maling ginagawa, kapag may nakita kang nangangaliwang lalaki, anong ginagawa mo? Pikit mata na lang, bahala kayo dyan. Diba, no, Timonang? Diba? No, bahala kayo dyan. No? Ganyan ang sinasabi natin eh. Sa halip na, hoy, huwag ka nang loloko. Sa halip na tinatama natin, pikit na lang. Bakit? Ayaw natin makialam. Ayaw natin madamay. Kapag meron kang nakitang nangungupit, anong ginagawa mo? Pikit na lang. Tingin na lang sa malayo. Tingnan nyo nangyayari sa bansa natin. Mulat ba tayo? O di ko alam eh. Dilat ba tayo? Kasi wala naman tayong magawa. Hello. Pero kahit ipikit mo yung mata mo, kung mulat ka, alam mo ang mali ay mali. At alam mo ang tama ay tama. Hindi ba? Kaya nga, ito yung hamon eh. Kahit tayo pumikit, hindi nangangahulugang hindi natin alam ang nangyayari. Pinipili lang natin, huwag itong tignan. Pero ang totoo, alam pa din natin kung ano ang dapat titignan. Kaya sa huli, kada dasal ni Santa Monica, alam nyo, nagbago si San Agustin. Yung asawa niya, kailan nagbago?
Sabi, 15 years. Pero, alam nyo, ano yung pagkakataong nagbago yung asawa niya at bumalik sa Diyos? Noong siya'y mamamatay na. On his deathbed. Swerte nung asawa ni Patricius. Swerte nung asawa ni Santa Monica, napaghandaan pa niya ang pagbabago niya. Paano kung tayo, paglabas natin, hindi na tayo handa? Hindi natin kailangan intayin ang ating kamatayan bago magbago, bago imulat ang ating mga mata sa ating mga nagagawang mali. Kaya nga si San Agustin, makalipas din ng 15 taon, nagbago. Nagbago. Hindi lang minulat ang mata, naging mulat siya. Naging mulat siya. At nasabi niya, every sinner has a past and every saint has a future. Ang bawat makasalanan ay may nakaraan at ang bawat santo ay may kinabukasan. Yun yung maganda, pagbabago. Pagbabago, may pag-asa pa tayo. Ay, baliktad pala, ang bawat santo ay may nakaraan at ang bawat makasalanan ay may kinabukasan. Kahit mga santo, may nakaraan din. Maring hindi maganda, maring mali, pero nung namulat, nabago. Kaya tayong mga makasalanan, may kinabukasan pa. Ang paanyaya, imulat ang mata at magbago. Amen.